It's a premium laptop pero hindi masakit sa budget. Nako, Carl, feeling ko kailangan ko na magpalit ng laptop. Mukhang ito na yon. Dapat script by script ang sasabihin ko pero napuputol yung segment na script ko dahil pag tinignan ko yung laptop na to, nadidistract na agad ako. So, this is what's underneath the chassis. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Good morning, good afternoon, good evening. So today, ito naman ang ating i-vlog, this Dell laptop. But this is not just an ordinary Dell laptop. This is actually a Dell XPS. Ngayon, if you say the word Dell, medyo pricey yan. What more kung Dell XPS? But, ang maganda dito sa Dell XPS, binibenta natin to ng more than 50% DSRP. Well, hindi nga lang more than 50% probably more than 60 or more than 70% DSRP. Sobrang baba ng price na ito. Ngayon, buksan natin, tingnan natin kung anong meron dito sa unit na to, kung worth it ba ang kanyang price over sa specifications and appearance nito. Tara, quick pros and cons tayo dito sa Dell XPS. We actually did a research, tingnan namin kung magkano ang mga presyohan ng mga Dell XPS and may kita nyo dyan na nasa around mga nasa 100,000. Pero dito sa Laptop Factory, etong Dell XPS na to, ibebenta natin ng only for 55,000. So that is actually more than 50%. It's more than 60 or more than 70% pa. Balita ko may video card to ha. Ang normal na bentahan nito, mga nasa around 100,000 or 150,000. Pero dito sa Laptop Factory, around 55,000 lang. Para hindi na kayo mabigla sa huli, maisipin nyo, magkano kaya presyo niyan? Ito na, binubugan na natin yung presyo. Probably some of you might say, yeah, sobrang mahal naman yan, 55,000. Guys, as you notice, tumataas na mga presyo ng mga laptops. And katulad ng minention ko, after 3 to 4 months, yung i3 magiging around 40,000. Yung mga i5 is magiging around mga nasa 50,000. This is already an i7 for only 55,000. It's a premium laptop pero hindi masakit sa budget. Hindi ka nalugi dito. Yes, mahal siya kasi meron siyang target market eh. Pero yung mga gantong presyuhan, dito sa Laptop Factory, wag na tayo lumayo yung mga gantong presyuhan sa amin, nasa around mga nasa 70, 80,000. This one, may video card na, naka i7 ka pa, at Dell laptop pa ito. I'm not saying this because para lumakas ang sales namin. It's still up to you kung ano yung mga gusto mong bilhin. But of course, the purpose of this video is, before you go to us, at least alam mo na, napanood mo na dito, yung laptop na bibilhin mo. Bukod dito sa box na ito, meron pa siyang isang box. At yung box naka-cover ng plastic. Grabe ang presentation. So, itabi na muna natin to. Okay, so pag-open mo, there's the XPS logo and the laptop itself. The charger. Huh? What's this? Oh, cool. This is Type-C. Pag ginabit yung Type-C na to, meron siyang extra HDMI and a USB Type-A. We have here the printed materials and of course, we have here the charger. Charger is also Type-C na. Grabe, ang ganda ng presentation, no? Grabe, oh. Hindi ko pa ino-open, no? Hindi mo, ang ganda ng finish niya, no? Hindi na masama para sa 55,000. Tara, open na muna natin to. Tingnan natin yung appearance ng Dell XPS. Nice! Ganda. Tingnan mo naman tong texture na to, oh. Tingnan mo yung finish niya. Carbon. Carbon Lodi. Nako, Carl, feeling ko kailangan ko na magpalit ng laptop. Mukhang ito na yon. It's been like 1 or 2 months na naghahanap ako ng laptop replacement dahil medyo nasisira na yung laptop ko. Naghahanap ako ng laptop na premium looking na may kahit paano may decent video card. I think ito na yun. Honestly, para mas ma-appreciate nyo yung appearance nito, mas maganda kung pupuntahan nyo talaga sa store. Let's talk first about the appearance before we go to the specifications. Sorry, I'm just excited na nakita ko. This is the first time that I saw this laptop. Hindi katulad ng mga ibang mga laptops na nakita ko na muna, gumagawa ko ng script. So, eto, on the spot, this is my first impression. Wow! Tingnan mo yung corners niya. Ang tawag nila dyan is the diamond cut. Yan. And this one, I'm pretty sure this is an SD card. Medyo lang, kasi SD card, para sa premium laptop, parang, Sana naglagay pa ng extra Type-C, no? This one is an audio combo jack. On the other side, itong butas na to, sa Kensington lock, ha? So, the other ports are another Type-C. So, it's color silver from everything sa top cover, sa ilalim. Pero dito, may kita nyo rin yung yung border nyo. Borderless. Hindi katulad ng mga ibang laptop, medyo thick yung border. Ito, ganda.
And dito sa ilalim, may kita nyo nga yung word na XPS. Touchscreen ba to? Hindi siya touchscreen. Grabe naman tayo, no? Anong gusto mo? Lahat nandito. Pero may pros and cons din pag touchscreen or hindi touchscreen yung laptop. And Dell chose not to be touchscreen, which is really it's okay. Probably isa sa mga cons niya, no. It's not a cons for everyone. Mabigat siya. Wherein some laptops verge to lightweight laptop kaya bumibili ng mga premium laptop. Kaya nga nauuso yung thin and light. Hindi mo makikita dito yung word na thin and light. It is 1.8 kilograms. So kulang-kulang 2 kilograms na. Wherein some customer doesn't really mind how heavy the laptop is. Yung iba nga gusto, mabigat yung laptop eh. For the dimension, the width is 13.5 inch, the depth is 9 inch, while the height is 0.75 inch. The model of this laptop is Dell XPS 159510. And the processor that I have here is the Intel i7 11th Gen. So that's 11800H. So medyo may pagka-cons tayo doon dahil first of all, this laptop is an 11th Gen. Yung i7 11th Gen 800H is equivalent nito is parang i5 na 13th Gen H din. H is high-powered. Ibig sabihin, ito yung nakikita nating processor sa mga gaming laptop. So, processor medyo okay ang i7. Pero isa sa cons din na napansin ko is yung kanyang generation. It is 11800H. Mas maganda pa rin if this is a 13th Gen or an Ultra 7. Pag ganung processor na, talagang medyo pricey ang laptop. Just being transparent, the reason why kaya medyo mura na rin tong laptop na to is yung kanyang generation. Nagulat ako sa generation niya. Akala ko it was an Ultra 7 or a 13th Gen or a 14th Gen. Pero it's an 11th Gen. But still, yung i5 or yung mga premium laptop na Ultra 5 or a i5 nasa presyuhan ng ganitong price range din, 55,000. Yung processor nito is equivalent pa rin ng mga i5 na new generation. But i7 is still an i7. Now, let's proceed. The memory of this laptop is 16 gig. And this is running a Windows 11 Home. Of course, it already comes with the Microsoft Office. The storage of this laptop is 1 tera SSD. Normally kasi mga laptops ngayon, mga storage is mga 512 eh. Even the premium laptops, mga 512 SSD. And if you upgrade it to a 1 tera, alam naman natin na medyo pricing ngayon ng mga storage. So malaking bagay ang 1 tera. This is an IPS display. Ang ganda ng display niya. It is not a gloss, no? Yung screen niya is a matte finish. It's 1920 by 1200. It's WUXGA. As I mentioned, meron tong dedicated na GPU, which is an NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Ang mga gaming laptop dito sa Laptop Factory, yung mga i5 natin na naka 3050, nagpa-price range siya ng mga around 40 to 50. This one is a 3050 with an i7 processor. Pag i-compare natin to sa mga gaming laptops natin dito, katulad ng mga TUF or yung mga Victus natin, nasa price point na yan ng mga around 60,000 and above. Pero dito, naka Dell XPS ka na. Pero ang isa sa mga downfall, this is not really ideal for gaming. Kasi the refresh rate of this laptop is only 60 Hz. Pero ideal siya sa mga photo editing, video editing, AutoCAD, 3D rendering. Pero if you're gonna use this in AAA games, medyo mababa yung 60 Hz. Camera test on this Dell XPS, to be honest, hindi ganun kaganda. So it is actually like 2 years or 3 years webcam generation. The laptop is because 11th Gen. So, isa rin sa mga cons niya is yung kanyang camera quality. But it does the job. If you're looking for a good webcam, magdadagdag ka ng webcam. But if you're gonna compare this to mobile phone, talagang malaki ang difference. And what you're hearing right now is the audio quality coming from this Dell XPS. Camera test on this Dell XPS, to be honest, hindi ganun kaganda. Microphone input, maganda. Kasi nga napakinggan natin yung speaker output niya, ang ganda ng sounds. Yung sounds nito, no, hindi sa ilalim. Nandito yung kanyang sounds, nasa gilid. Talagang tutok talaga sa iyo yung sounds. Ang maganda dito, guys, hindi lang ito ang kanyang speaker. So, may speaker dito at the front at meron din siyang bass speaker dito sa gilid. Damn! 4 speakers! Since this is still running on RTX 3050, tatry pa rin natin to i-benchmark. And of course, yung processor niyang i7 11th Gen, ano ba talaga ang counterpart nito once na i-benchmark natin. And after that, i-remove natin yung chassis, tingnan natin kung ano pang pwedeng i-upgrade dito.
ماشي في لبن بكوز الهند في المحل هنشوف وسط البلد. شكرا بس بلاش وسط البلد اصل في موقف مساكين بخلي بشع على الاخر. I set up these grapple shortcuts. Nice, huh? Don't tell your sister though. I sort of borrowed the hooks from the Expedition Academy. Wish I had. So, this is what's underneath the chassis of this Dell XPS. And tingnan nyo, aluminum. Talagang hindi siya tinipid. Pero syempre, bagsak presyo pa rin sa atin ito. Okay, we got here the two memory. This is running a 16 gig, 8 by 8. So medyo nakakalungkot lang. Maganda sana kung isang slot lang yung 16 gig para at least meron ka pang free slot para magdagdag ng another 16 gig. Alam mo, maganda dito pag ang laptop na to, 32 gig. Boom! Ang sarap. Pero syempre, 16 gig will still do the job. Magastos nga lang kasi pag ginawa mong 32 gig. Dahil tatanggalin mo yung dalawang 8 gig na to, tapos magkakabit ka ng dalawang 16. And we all know, memory is kinda little bit pricey na. Pero, good thing about the storage, 1 tera yung nakakabit dito, di ba? Meron pa siyang free M.2 slot. So, pwede ka pa magdagdag ng storage. The Wi-Fi card is here, processor, and the video card is here. We have here 2 fans. And ito yung base ata ng speaker kasi meron ding speaker dito sa harap ng keyboard. And we also have the battery. This laptop comes with the 1-week replacement and warranty nito from Dell. We all know it comes with a premium service support. Okay, now let's proceed with the pros and the cons of this Dell XPS. Alright, now first of all, let's talk about the cons of this laptop. Number 1, kanyang processor. It is 11th gen, wherein maganda sana kung Ultra 7 or yung mga 13 or 14 gen. Yung mga ganun generation, of course, we expect mas mahal siya. Other cons na napansin ko dito is yung kanyang camera quality. Well, it is a premium laptop. Of course, we're expecting a good camera quality. Probably because it's 11th gen, kaya yung camera quality niya ay hindi ganun kagandahan. But you're not buying this for its camera quality naman eh. So, another cons na napansin namin dito, not really a cons, but the weight of this laptop is 1.8 kg. Most of the customers that buying a premium or a luxury laptop, they're looking for a thin and lightweight laptop. There are premium laptops na mga nasa less than 1 kg or 1 kg na lang at meron mga laptops na talagang maninipis. Mas manipis pa dito. Actually, ito makapal tong laptop na to. And yet, kahit makapal siya, hindi pa rin kasya yung USB Type-A. So, kaya meron siyang, once na kinabit mo yon, pwede ka nang mag-connect ng HDMI and a USB Type-A. Another cons is yung kanyang, not really a cons, pero parang alam mo naman, ma-OC kami dito. But kailangan pa maglagay ng SD card. Parang wala na tayo sa SD card era. Well, baka probably some of you, mga photo editors o video editors, gumagamit pa rin ng SD card. Kasi ideal din to sa mga photo editors, video editors dahil meron nga siyang video card, no? And isa rin sa mga cons na napansin ko, sana ginawa man lang nila kahit mga 120 Hz para talaga, sulit talaga na pwede ka mag-games dito. Probably isama pala natin sa cons yung fingerprint magnet ng tracking pad. So, kailangan mo punasan time to time kasi pag ma-oily o mabasa yung kamay mo, parang maano ng oil or mga ganyan whatsoever, mga residue. Now, let's talk about the pros of this laptop. Number 1, let's talk about the premium support service of Dell. Etong premium support service na to, pag nasira yung laptop mo, hindi mo kailangan pumunta sa napakalayong service center, sa napaka-traffic na service center para dalhin yung laptop mo at ayusin nila. Ang gagawin mo, kailangan mo lang silang tawagan at sila mismo ang pupunta sa bahay nyo para ayusin ito. It happened before. One of my colleagues here in Laptop Factory, nasira yung Alienware niya. Anong nangyari? Yung mismong Dell support ang pumunta para ayusin yung laptop niya. Galing, di ba? Isa din sa pros na nakikita ko dito, well, I don't really need to explain it that much. Ang ganda niya aesthetically. You will appreciate this more kung may kakita nyo to sa store physically. Iba yung feeling ng nahahawakan mo kesa nakikita mo lang. But of course, I'm already sharing yung my experience na hawak ko tong laptop na ito. Last but not the least, ang isa sa mga pros ito, yung kanyang price. Intro pa lang ng video na ito, sinabi ko na sa inyo ang ganda ng kanyang presyo, sa kanyang specification, sa kanyang premiumness, aestheticness, over dun sa kanyang presyo. Yun nga lang, ang cons is i7 11th Gen. But alam mo yun, kayang i-cover, kayang takpan yung cons na yun sa
sa lahat ng pros na meron dito. I think mga Dell XPS users will understand how ganda nitong Dell XPS na to. Imagine niyo, sila nga, binibili nila to ng more than 100,000. What more kung makuha mo ng only around 55,000? I'll try this, okay? I'll make another content on this one. Probably I already graduated from gaming laptop, tapos na ako sa gaming laptop, kaya naghanap na ako ng something around this type of laptop. Tumatanda na ata si Tito Dusty, kaya ganun na ang kanyang pace. I think some of you can relate on what I'm saying. Of course, some of you already graduated on gaming laptops, kaya you're just looking for something like a premium laptop. So, I think nasabi ko na lahat ng tungkol dito sa Dell na to. One thing for sure, you did a good job on this one for its price. Ngayon, kung yung price na to 100,000, ako marami kayong marinig na bash sa akin tungkol dito. Thank you for staying this long, and please like and subscribe on our page dahil dito hindi tayo binabayaran ng brand. Inaaway pa natin yung mga brands natin. Okay. So, see you in our next video. Have a good day. Bye-bye.